Hindi marunong magbasa ng isip lahat ng nag-aaral ng psychology. Lagi niyo yung tatandaan. Kung may times na tama yung prediction namin sa behavior nyo, hindi yun dahil marunong kami magbasa ng isip. Yun ay dahil sa isang hypothesis na suportado ng theory. Kaya ngayong araw, pag-ibahin natin ng hypothesis, theory, at law. Ang hypothesis ay isang educated guess tungkol sa isang pangyayari. Hindi ito basta-basta lang panguhula dahil ito ay testable and measurable. Natetest at nasusukat para ma-prove or disprove. Research-based nakabase sa existing theories, body of knowledge, and logic. At nasasagot nito ang tanong na ano at bakit nangyari ang isang pangyayari. Samantalang na theory naman ay isang well-supported at systematic na explanation ng mundo at ng social world na suportado ng facts and observations. Ang isang theory ay testable and falsifiable. Ibig sabihin, yung mga assumptions ay pwedeng mapatunayang tama o mali. Evidence-based, nakabase sa paggamit ng scientific method o ng facts. Logical and coherent, consistent siya at hindi kinokontradict yung isa't isa. Explanatory and predictive, kayang i-explain at i-predict ang isang bagay. Parsimonious, straight to the point, wala nang paligoy-ligoy at simple lang yung explanation. Tentative, hindi final agad, pwede pa siyang mabago kapag may bagong evidence. At generalizable, hindi lang sa iisang circumstance applicable. Finally, ang scientific law ay isang concise na statement o mathematical equation na nakabase sa mga naulit na experiments or observations na nagde-describe kung anong nangyari naturally sa isang specific na condition. Ang isang law ay descriptive. Dinidescribe kung ano yung nangyari without necessarily explaining kung bakit. Empirical, nakabase sa maraming experiments. Mathematical, may formula na kayang magbigay ng exact predictions. At evaluative, pwedeng magbago under specific conditions katulad na lang ng kapag may bagong evidence. Minsan, para maintindihan ng behavior, kailangan mo lang yung tamang theory.